Alam nyo, 18 pa lang judges ng ICC, ha? 18. Tama po kayo. Tama ang narinig nyo. 18. Ha? 18. At yung 18 na yan, lahat na yan ang judges ng ICC. Ha? Antonio Mirandas, good afternoon sa inyo. Lahat ng judges o huwes ng ICC, 18, lahat sila bumoto na i-dismiss ang motion ng abogado ni Duterte na si Attorney Kaufman. Alin ang motion yan? Yung motion ni Kaufman na yung dalawang judges ng ICC na dumidinig ng kaso ni Duterte ay i-disqualify. Pagka ganun po kasi, pagka ganun na gusto mong ipa-disqualify ang judge, ang magdidesisyon po niyan yung plenary of judges. Ibig sabihin, yung plenaryo, yung lahat ng judges tatanungin. Kung mayurya ng judges magsabi dapat i-disqualify, mayroong basihan ang disqualification, madi-disqualify yung judges. Pero ang ano naman sana dito, kung medyo may rason naman sana, kung medyo may batayan, may basis naman, yung motion ni Attorney Kaufman, mayroon man lang sanang kahit ilan. Halimbawa, sa 18, o sabihin natin 6, 12, mga ganun naman sana. O kaya 4 ano man lang, 4, 14, yung ganun man lang. Ito hindi. Lahat ng 18 na judges nag-reject ng motion ni Attorney Kaufman. Anong ibig sabihin yan? Ang sabi ng mga judges, untenable, untenable ibig sabihin walang batayan. Untenable, saka dilatory. Dilatory. Ang ibig sabihin ng dilatory, dinidelay lang ang trial. Kaya sabi ng mga judges, hindi pwede ito. Untenable and dilatory. Kaya ang purpose lang daw nito ay i-delay. Oo nga naman, pag nagpalit ng judges, ang pre-trial chamber, yung nagdidinig ng kaso ni Duterte, kasi yun ang gustong mangyari ni Attorney Kaufman, magpapalit na naman ng judges, mag-aaral na naman yung judge ng kaso, yung mga yung naka-schedule ng mga hearings tulad sa September 23, pwedeng ma-move na naman. Yan mga kabunyog. Kaya, sabi ng plenary of judges, hindi pwedeng i-grant ang motion na yan. Ang motion na yan ay dilatory. Kaya yan, ang sinasabi natin, bakit nasabi natin wala na si Duterte? Ibig sabihin ng wala na, dihadong-dihado na to. Halos talo na talaga ito. Bakit? Wala man lang nga kahit isang judge na kumampi sa kanya. Pagka ganun, ibig sabihin napakalinaw talaga na ang ebidensya talaga laban kay Duterte ay manapakatibay. Kahit anong motion ang gawin ni Kaufman, kahit anong motion, hindi nagagrant. At okay lang sana kung na-deny, pero mayroon namang parang, kumbaga, split yung decision. Halimbawa, sa 18, yun na nga, 17 against 11, ay 7 against 11, yung mga ganun man lang. O kaya, man lang, 8 against 10, di ba? 8 against 10. Pero ito hindi. Sabi ni Newton Rapsans, wala na si Duterte, ulats na yan. Kaya, anyway, yun namang dinesisyonan na yun, hindi pa naman yan yung main motion. Ang main motion kasi ng kampo ni Duterte, yung dismissal dahil walang jurisdiction ng ICC. Yun ang medyo main na motion. Pero ito kasi, secondary motion ito, ipa-disqualify yung dalawang judges. Di ba 3 yung judges ng pre-trial chamber? Ang gusto ni Kaufman, yung dalawang judges, dahil bias daw ito, ay i-disqualify. Kaya lang pagka-disqualification, ang nagde-decide, plenary of judges. Nagsisession sila. Nagsession na nga, itong plenary of judges, yung lahat ng 18 na judges, nagbutuhan sila, ang boto, 18-0. 18 ang nag-reject. 18, ganun katindi. Kailan ang start ng trial? Tanong ni Monkey. Pagkatapos ng confirmation of charges hearing sa September 23, 2025, after nyan,
trial proper na. No? Kaya ang pinaka-key na date muna ngayon, yung September 23, 2025. Sa September 23, 2025, confirmation of charges hearing. Kapag na-confirm na yung mga charges, nakita ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na may matibay mga ebidensya, magsisimula na ang trial. Kailan pwedeng magsimula yan? Ay di mga ano yan, mga November, sunod, pero pag once na magsimula yung trial, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. Ngayon kasi, nasa stage ngayon na nagsasubmit ang prosecution ng mga evidence, inaano na yung mga witnesses, disclosure ng mga witnesses, katapos confirmation of charges hearing sa September 23, 2025. Pag ang desisyon ng pre-trial chamber ay confirmed ang mga charges, mayroon ngang reasonable, ay mayroon ngang probable cause para mag-proceed ang trial, magpo-proceed na ang trial. O yan, ano? Kaya ito, ito yung balita, mga kapunyog, hindi ko po ito gawa-gawa lang. Pakita ko sa inyo. Yan, tingnan nyo yung title ng balita ng Inquirer.net. All 18 ICC judges junk Duterte plea as wrong, untenable, and dilatory. O yan. Yan po All 18 judges of the ICC. O yan Pinakita ko po sa inyo. All 18 ICC judges junk Duterte plea as wrong, untenable, and dilatory. Malinaw po. Ang pinapakita dito, napakalinaw talaga na wala Bawat gawin ni Kaufman, talagang nire-reject Kasi napakalinaw naman talaga, walang basis. Wrong, untenable. Kaya yung motion ni Kaufman, yung main motion ni Kaufman na i-dismiss na dahil sa walang jurisdiction, mahirap yun. Kahit yung interim release ni Duterte, malamang na rin yun, reject na din yun, denied. Denied yan. Tuloy pa po ba ang trial kahit mamatay si Digong? Yung sa kanya, wala na yun, hindi na siya kasi patay na. Pero may iba pa namang mga accused Mayroon pa namang mga iba dyan, sila Bato. Magtutuloy-tuloy pa rin ang trial. Kung as far as kina Bato, kila Albayalde, magtutuloy-tuloy yan. Kahit mamatay na si Duterte. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang pinapakita dito, mahina talaga ang mga batayan ng kampo ni Duterte. Napakalinaw talaga ng mga argumento at ebidensya laban sa kanila. Kaya halos na ito? Dihado na si Duterte dito. Sabi nga ng isang viewer natin, olags na. Kaya siguro kaya naman si Kaufman, kung ano-ano na lang ang mga ginagawa. Ang last na barahan ni Kaufman dyan, yung dismissal sa jurisdiction issue. Pag hindi na-dismiss yan sa jurisdiction issue, back ang ebidensya, mahihirapan sila. Ganyan po ang sitwasyon ni Duterte. Kaya, na yan, actually, napanood ko nga yung vlog ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, kinumpirma ni Elizabeth Zimmerman, yung unang asawa ni Duterte, na talagang sobrang payat na daw ni Digong. Sabi ni Roque, malamang kaya naggaganon si Duterte, sobrang payat, sinasadyang hindi na kumain. Kasi siguro, desperado na si Duterte, alam niyang wala nang, nawawala lang ng pag-asa si Duterte, parang ganon. Sabi ni Roque, malamang malamang. Kasi siguro, naisip na rin ni Duterte, wala, na ito? International Criminal Court yan. At saka ang kasong kinakaharap niya, hindi naman simpleng murder. Ito crimes against humanity. Kaya ngayon, nagbabanta si Roque. Sabi ni Roque, magdasal ka na, BBBM, Bongbong Marcos, magdasal ka na. Pag may nangyari kay Tatay Digong, yun ang sabi ni Roque. Pag may nangyari kay Tatay Digong, ano ang mangyayari sa inyo?
baka hindi na kayo makalabas ng bansa. Grabe. Ha? Hindi sa totoo, sa tingin ko, ano naman talaga, kumbaga siyempre, never na inisip ni Duterte na mangyayari sa kanya yan, na makukulong ka sa ICC, makukulong ka. Sa Pilipinas nga, hindi niya iniisip na makukulong siya sa Pilipinas. Ay dun pa kaya sa ibang bansa. Ayaw niya dyan. Galit siya sa mga, galit siya sa European Union, galit siya sa ICC, galit siya sa UN, tapos nakulong siya. Oh? At ngayon, nakikita niya na talagang parang wala ng pag-asa ang kaso niya. O di ba? Sabi ni Duterte noon at sabi rin ni Attorney Kaufman, trust the judicial proceedings. Ang problema, siyempre abogado yan si Duterte, nasi-sense niya siguro. Tulad nito, lahat ng motion nila denied. Tapos yung kanilang inaasahan na interim release, malaki ang posibilidad hindi na magagrant. Kasi yung sinasabi ni Kaufman na wala namang objection, ang prosecution hindi naman totoo. Nag-file ng formal objection ang prosecution noong June 23. Formal yon. So wala. Yung sinasabing mayroong country na gustong kumupkup, mag-host kay Duterte kung papalayain ito. Kung bibigyan ng interim release, wala naman. Kaya, syempre, nakakarating kay Duterte yon, nalalaman niya yon. Kaya, malamang si Duterte mismo, pinanghihinaan na nilang loob. Pinanghihinaan na. Si Kaufman naman, syempre, gagawin niya ang lahat kung ano-ano lang ginagawa niyang motion para lang ipakita na may ginagawa siya. Ikaw ba naman, ang mahal-mahal ng bayad sa'yo, 150 million. Di ba? 150 million. Kaya si Harry Roque nag-vlog, pero isi-separate topic ko na lang yun. Nag-vlog si Roque na ipagdasal mo lang PBBM na walang mangyari kay Tatay Digong namin. Kasi pag may nangyari yan, maghanda ka. Hindi ka mapapatawad ng sambayan ng Pilipino. Sabi niya, baka hindi ka na makalabas ng bansa. Kaya dapat din talaga sa gobyerno, itong si Roque, dapat aristuhin na nila yan. Dapat ma-extradite na nila yan o mapadeport na, pabalik ng Pilipinas. Nagiging sobra na ang panghahamon sa gobyerno. Ay nagagastusan na siguro ng malaki si Duterte. Kaya kahit yung mga anak niya, saka yung mga sila Hanilet, nag-aaway-away na siguro. Kasi ang laki na ng gastos nila dyan. Totoo, marami silang nakuhang pera. Totoo, marami silang pera. Pero ayaw nilang mabawasan ng pera nila. Ay dito sa kasong ito, nababawasan ng nababawasan. Imagine mo naman. Nagbabayad si Sara doon sa kanyang mga abogado sa impeachment. Nagbabayad si Digong dito sa ICC kay Kaufman. Siyempre marami silang pera. Pero malaking kabawasan din ito. Malaking kabawasan din ito. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Oo nga, tama si Felipe Estrada, sabi niya, what a coincidence. 18 senators voted for the remand to the House of the impeachment issue. Oo nga. Tapos ito naman, 18 ICC judges, dinina yung motion ni Kaufman. Okay. Sige mga kabunyog, abangan nyo yung discussion ko niyan tungkol kay Roque. Abangan nyo. Okay? Yung mga pagbabanta ni Roque. Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.